So sa bawat isa po nandito, tayo ay nasa Revelation chapter 1 pa din, beginning verse 4 up to 8. Ngayon, ngayon lang po makakapakinig, gusto ko pong malaman nyo na ang Revelation at bakit namin ito inaaral, dahil libro siya sa Bible. Para sa iba, bakit po ito inaaral? Hindi ko pa po ito nadidinig sa church. Kaya po namin yung ginagawa dahil para maging malinaw ang inyong kaalaman sa scripture. Kasi ang sabi po ang advice po sa mga elder is to teach the whole counsel of God. So damay po ito sa counsel or konseho ng Diyos na kung saan ang salita pong ito ay revelation ng Diyos na pinapaniwalaan natin na galing sa Panginoon para sa kanyang church. Ngayon, gusto kong buksan ito sa unang tanong, bakit ba tayo nag-gather? Why do we gather? Why do you think we gather, mga kapatid? Why do you think Sunday morning ngayon, pwedeng wala kayo dito, mixed po yung ating church. May mga single, may mga ikakasal, may mga kinasal, may mga buntis, merong mga nanganak na. So it's a very mixed congregation and a very rare one at that. Hindi po lahat ng congregation maraming bata, hindi po lahat ng congregation may matanda, and yet very mixed po yung ating congregation. This is why we know the Lord is working in our church. We have children. We have children. So kung mag-iingay po sila, huwag kayong mahihiya, hayaan nyo sila mag-ingay, ibig sabihin may buhay ang church, at hindi po tayo organisasyon na dapat tahimik lang lahat. Okay lang po yan. As long as we are seeing and hearing those babies, it just means we have life in this church. At kung tinatabi po ni Jeff yung mga bagay-bagay, para po magandang tignan sa YouTube. No po? Hello? So, mga kapatid, balik ako dun sa tanong, why or what is the reason we have gathered today? What is the supreme reason we have gathered today? Kanina po, natawa po ako na may isang post po na nabasa ako tungkol sa sorting hat daw ni Harry Potter para sa mga gifting ng church members. Gagawin po natin yun mamaya. Susuot nyo po yun sa gitna. Sisigaw po yung sorting hat. Music team! Gagana. Siya nakikita niya may boses kayong kumanta at all of that. Pero mga kapatid, bakit po tayo nag-gather? Nung Friday po, si Pastor Richard Chavez, sabi ni Pastor Leo, cancel na po muna natin. Siyempre, submit ako sa fellow elder ko. And then yung elder natin, magiging elder sa Orani, nag-request din mag-cancel. So, ang ginawa namin, sabi ko, Pastor Richard, tara, bago tayo pumunta sa Orion, dumaan kami sa bahay. So, dumaan kami sa bahay ng Pilar, doon dapat mag-gathering. Nagkaroon lang kami ng, sabi ko, since andito ka lang din, yung family namin, nandun naman, humihilang kami ng word, and then pinag-pray lang namin din sila, dahil bumiyahe sila, akala nila talaga tuloy. Pero canceled yung services. Very wise naman kay Brother Cesar and Sir Leon na mag-cancel kasi nga bumagyo at hindi ko po alam. Inisip ko nga na nung time na yun, inisip ko sila Charlotte, lumalangoy na. So Olivia, hindi ko alam, Ma! Pero kasi si Hermosa po talaga, bahan na bugbog na. And then, pero nakakatuwa na we are here gathered for the name and the glory of Christ. Why do we still gather? Pwede namang unahin natin yung mga binahan nating tahanan. Pwede namang delikado, baka umulan pa. Why are we here? Bakit kinailangan ng mga kapatid natin sa Bulacan pumunta pa dito? And of course, nag-fellowship na lang kami, nagtanungan, kamustahan ng kaunti, at sumuwi na rin naman sila. Pero bakit pa nila gagawin yan? Why do we need to go to Bulacan? Some of you came from Mariveles, some of you from Hermosa, yung iba, taga-Balanga lang. But why do we gather? What is the reason? And we are the Church of Jesus, mga kapatid. Because we have faith in the Lord Jesus Christ as our Savior and Lord, we worship and honor Him on the day that He was risen. Kaya hindi po tayo Sabadista. Ang appointed day of worship po talaga sa Exodus ay Sabado. Bakit hindi po tayo Sabado nag-gather? Dahil sa Acts,
ever since nag-resurrect si Jesus ng Sunday, nung nag-resurrect si Jesus ng Sunday, makikita nyo, on the first day of the week, paulit-ulit na. So yung mga disciples ni Jesus, followers ni Jesus, nag-worship na sila ng first day of the week, which is Sunday. Therefore, ang tawag natin dito ay Lord's Day. Saan niyo po nakuha ang Lord's Day? Hindi po namin nakuha yung Lord's Day na pinapauso lang na HTM dito sa Balanga ngayon. It is a historical belief that Sunday is the day of our Lord. It is not Charlotte's Day. It is not Elaine's Day. It's not Hazel's Day. It's not Carl's Day. It is the Lord's Day. It's not our birthday. It's not Christmas Day. Pag linggo, panahon yan ng Diyos. Sa mga bagong kinasal at mga pamilya dito, pag nabigo po kayong tignan na ang linggo ay pagdiriwang ng church para sa glory ni Kristo, hindi nyo po kaya po tuwan-tuwa ako nung Sunday. I was so blessed last Sunday kasi yung mga nakikita namin ng PM, tulad nila, Liza, yung mga members na yon, doon na po sila eh. Kahit sila Johnson, sila Regina, sabi nila, yung commitment po namin, gusto namin evening na. And si Rosan, mamaya sa evening, yung sa nating worship leader. Yung mga evening and morning, nagkita-kita kami dito because it is the Lord's Day. Pastor, red rainfall. Warning. Nag-gather pa din kayo. Napaka-irresponsible naman ng church. We understand, mga kapatid. Tama. May mga ganon na dapat unahin natin yung safety. Tama, naiintindihan ko. Pero nandun kasi yung importance ng this is the Lord's Day. And we want to be here on the Lord's Day. Ngayon, yung iba sa atin, ay absent po kami noong Sunday. Okay lang yun, we understand. We're not saying na i-sacrifice yung sarili nyo. Siyempre, wisdom lang din, consideration lang din. Pero the fact that we are here together on a Sunday means that we give importance to what the Lord has done. At mga kapatid, bilang church, because we are the church of Jesus, the body of Christ, to move in mission for His glory on the earth for the purpose of the proclamation of the gospel. So, tignan niyo po yung mga kapatid nyo, tignan niyo yung mga katabi nyo, iyan ang purpose natin. Kung hindi ka pa member ng church na to, wala kaming inaasahan sa'yo. Pero kung ikaw ay magsasabing, uy, gusto kong maging member ng church na to, kapatid, kasama yun sa trabaho mo. Masarap po yung kakausapin natin tungkol sa baptism at sasabihin natin, dapat maintindihan nyo na yung pag binaptize kayo, you will now become a member of this church. Do you understand yung implikasyon na yun? Naiintindihan nyo ba na parte na kayo, na may follow-up na kaming gagawin, nahahanapin namin kayo pag wala kayo, na pinagpe-pray na namin kayo at ang inyong pamilya, at inaasahan namin ipagpe-pray nyo din kami. Gano'n po kayo sa inyo karami ang nag-pray para ngayong Sunday worship service? O iniisip nyo, mahusay naman magsalita si Pastor, kaya niya na yan, excited na ako madinig yung sasabihin niya. Salamat po, really. Kung gusto niyo po akong madinig magturo, gusto niyo madinig magturo si Pastor Leo, Pastor Biner, kung gusto niyo kami madinig magturo, salamat po. Pero let me tell you something, walang silbi ang abilidad namin kung wala ang kilos at galaw ng Diyos sa inyong mga buhay. It is useless, brothers and sisters. The move of God is useless apart from the grace of Christ in your lives. Mga kapatid, sayang lang ang church kung ang gospel ay madidinig natin pero hindi natin paniniwalaan. I pray that the Lord Jesus Christ would put in your heart yung katotohanan na yung lahat ng papuri pagsamba ay walang iba kundi sa Panginoong Hesus lang. Purihin ang pangalan ni Kristo. Amen? And that is the church, mga kapatid. Ito yung kausap ni Paul. The letter of Revelation is for the church. Sabi po doon sa verse 7, may ESV pa tayo dyan, aking mahal na asawa, wife is, double duty po si Mrs. ngayon kumanta rin siya kanina, pero lang sa chorus, hindi ko makanta si Jonah sa chorus, baka hindi raw makapindot.
Nihingal din eh. So we are at Revelation chapter 1 beginning verse 4. Last week, we are at Revelation chapter 1 beginning verse 1 to 3. Binigyan natin ng introduction, sino nagsulat. Pero ngayon, nagkakaroon na tayo ng emphasis ng greeting. May bumati na verse 4, John, to the 7 churches that are in Asia, grace to you and peace from Him who is and who was and who is to come. Napakaganda nung sinabi, mga kapatid. Sabi po dito, nung binati siya, ang una niyang sinabi is yung hapag na ito, lahat ng ito ay galing sa Diyos who was, who is, and who is to come. Ay who is, kung sino, who was, who is present tense, who was is past tense, and who is to come is future tense. Very awkward placing ng salita, pero ang tawag po dyan ay chronological sovereignty. Chronological sovereignty. God is not only God of the past, He's not only God of the present, God is also God of the future. Nag-aalala ka ba sa kinabukasan mo? Nag-aalala ka ba sa patutunguhan nyo? Paano kung maghiwalay din kami? Paano kung lokohin niya ako? Paano kung iwan kami ng aking asawa? Paano kung magsawa siya sa akin? Paano kung ganito? Paano kung mabaon kami sa utang? Paano kung ganyan? Lahat ng alalahanin mo, ilagay mo sa kamay ng Diyos na hawak ang bukas ngayon at kinabukasan at magpakailan pa man. Put your faith in the hand of this God because God is sovereign. God rules all. Ito ay title na binigay din niya sa Exodus 6 verse 30, kung saan sinabi rin niya, who is, who was, and who is to come. Mga kapatid, ito ang dapat natin maintindihan, na ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanyang titulo nito. Ngayon, kailangan niya rin maintindihan, hindi time-bounded ang Diyos. Let me say this again, hindi time-bounded ang Diyos. Kaya hindi siya nagmamadali. Ang Diyos ay nasa labas ng oras. Ang Diyos ay nabubuhay sa eternity. Isipin niyo po ang isang mahabang daan, yun ang eternity, at yung time, yung buong human history, ay para lamang doon sa napakahabang daan, kuwari NLEX. Yun ang eternity. And yet may isang hump lang doon, yun ang time, all of human history. Therefore, God is not bounded by time. Binigyan po ng itsura ni C.S. Lewis yan na ganito. Simple niyo po meron kayong dinodrawing. Stickman. Kasi yung iba hindi marunong mag-drawing, magdodrawing ng kubo, hindi natapos. Tinawag. Pwede bang patayin mo muna ang TV? So yung nagdodrawing, hindi matapos yung kubo, binaba yung pen, naglakad, pinatay yung TV, bumalik sa dinodrawing, at tinapos yung kubo. Para sa drawing, wala siyang alam na tumayo at nagpatay ng electric fan. Or for example, may sinusulat kayong story. No. Susulat kayo ng story. Si Ana ay lumakad papuntang, tapos bigla kang tumigil magsulat dahil sinabi, uy, pumunta ka dito. Pumunta ka doon sa lugar na ito. Papuntang, and then, ay, papunta daw ako doon. So, tumayo, pumunta doon. Pagkapunta doon sa isang lugar, kuwari, sa kusina, pagkabalik, papuntang banyo. Yung nasa storya, hindi alam yung nangyari doon sa creator niya. Yun ang isang poor illustration, but an illustration at that, ng creator at creation. That God is not bounded by our time. God is the creator of time. God is the holder of the universe. And God is the holder of everything. Mga kapatid, dapat nyo maintindihan na ang Diyos natin ay mas mataas. And He steps into human history. Sinabmit niya yung sarili niya sa oras. Paano yan sabi, pastor, na sinabmit niya yung sarili niya sa oras? Nagkaedad si Jesus. He's 33 years old. Jesus submitted Himself to time.
Pero paano niya masasabing who is, who was, and is to come? Eh, meron ng malang edad, 33 years old. That is his bodily flesh. That is incarnated form. Pero ang Diyos natin outside of history, ito ang dapat nyo maintindihan, mga kapatid. Huwag kayong makukonfuse. He who was, and who is to come. Past, present, and future, ang Diyos natin ay hawak ang lahat. Huwag kayong matakot sa bukas. Nandun na ang Diyos. God is already at your tomorrow. And God already knows what will happen. Let us put our faith and our trust not in chariots, sabi sa Psalms. Magtiwala tayo sa Diyos na hawak ang lahat. Tuloy tayo sa teksto, mga kapatid. Sabi po, let's continue sa Revelation chapter 1, verse 4. Kung meron pa dyan. John, to the 7 churches that are in Asia, grace to you, and peace from him who is, and who was, who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne. Next verse po. And from Jesus Christ, the faithful witness. Balik tayo ng verse 4. Nagtaka na siguro kayo agad. Ano yung 7 spirits na yon? Yan po yung 7 dragon ni Reka. Joke lang, hindi po yan. Ano po yung 7 spirits na yan? Sa Isaiah po, makikita natin na may characteristics na pinapakita yung Holy Spirit. Naniniwala po tayo, pagdating sa biblical numerology, yung 7, the number 7, often implies completeness, fullness. So dahil sa language, una yung Diyos Ama, or una yung Diyos, God, then binreak down, ang pinakita dito, 7 spirits, many theologians believe, including myself, hindi ko lang sasabihin sila nagsabi, sasabihin ko din, sa itsura ng letter, mukha na ito ang Holy Spirit. This is the Holy Spirit, signifying that He is full or complete, walang kulang, before the throne of Jesus Christ. So, ang sasabihin natin, Pastor, parang mali yun. Well, makikita natin, in Revelation, laging gagamitin yung number na to. Sa Revelation, maraming number kayong makikita. No, nandyan yung 144,000 saints. Yun daw yung 12 ng 12 ng 12. Hindi yun. Pero, yun daw yung, J12 pala. Pero yun pala yun. So, there are numbers involved here. Ngayon, pagdating po dito, so we believe this is the Holy Spirit. Ngayon, ano ba? Bakit sinabing complete ang Holy Spirit? Ano ba ang ministry ng Holy Spirit? Para review lang natin ito. Do not be confused. 7 spirits talks about the completion or perfection. The spirit being mentioned is none other than the Holy Spirit. And 7 is completion of His characteristics and perfection. The ministry of the Holy Spirit sa church, kung paano nagtatrabaho ang Holy Spirit, kaya pinanggit dito at kaya dapat nyo malaman, ito yung una. Ang Holy Spirit ang nagko-convict ng kasalanan ninyo. Look at me for a moment, mga kapatid. Naranasan nyo na ba, pag mag-isa kayo sa bahay, walang nagsasabi sa inyong mali, pero sa inyo, dapat mag-sorry na ako eh. Wala naman tumutulak sa'yo. Wala naman nagsasabi sa'yo. Pero sa puso mo, nadadama mo yung bigat ng kasalanan mo at sabing, dapat humingi ako ng tawan. That is not gaslighting. Ang pagpapakumbaba, hindi yung gaslighting. That is the power of the Holy Spirit working in you. What are the other ministries of the Holy Spirit? Number 2, to empower believers for mission. Kaya po natin nagagawa lahat ng ito, it is because of the Holy Spirit. We can move because of the power of the Holy Spirit. Sabi sa John 15, ang Holy Spirit ang ating helper. The Holy Spirit in the church is the power of God to help and aid the church. Alam niyo, isang himala na gusto kong mangyari, nawa may himala tayong makita na merong gumaling sa church. Hindi ko yun i-claim,
Hindi ko yun i-declare. May mga medical professionals tayo na andito. Hindi ko minamaliit ang inyong mga trabaho. Pero ang sinasabi ko, nawa makakita tayo ng himala na mayroong cancer at gumaling. Nawa makita natin yon. Kung hindi, praise God, okay lang Lord, naiintindihan ko po. Pero sana po, yung inyong kadakilaan makita na kayo ang Diyos sa aming church, kayo'y nagpagaling. At bandang huli, ituturo ng kagalingan na yon na may mas dakila pang kagalingan. Ang ating sakit ay mas dakila sa cancer, mas dakila sa cirrhosis. Ano yung mas dakilang sakit? Kasalanan. Ano yung mas matinding paggamot? Ano yung mas matinding paggamot? Chemo? Ano mas matinding gamot? Operasyon? No! The greatest healing for our greatest sickness is the salvation found in Jesus. And when we are empowered, believers for mission, hindi mo maikikip ang gospel sa iyong bibig. Mahirap hindi i-share. Bakit ka nagbabago? Bakit may changes sa buhay mo? Some people would say, may nakikita kaming nagbabago sa'yo. At hindi pwedeng hindi natin masabi na binabago ako ng Diyos. Sino ang nag-empower sa inyo magpatawad? Sino ang nag-empower sa inyo na, tara, pumunta tayo ng church, mag-worship tayo? Bumabagyo. Hindi, mag-worship tayo. What empowerment is that from? Ano yung humility? Ano yung forgiveness? Saan ang gagaling yung empowerment na yun? Nothing apart from the Holy Spirit. The Holy Spirit empowers His church. Kaya dito mga kapatid, dapat natin maintindihan, yung work ng Holy Spirit ay nasa church. Kinukonvict ng Holy Spirit ang church at kinukonvict tayo ng Holy Spirit. Salamat Holy Spirit na patuloy mo aming tinutulungan. Ang ating paggising sa umaga, alam niyo mga kapatid, ang pagpipigil natin sa ating sarili. For example, may galit kang naramdaman. Gusto mong sabihin, gusto mong murahin na nga nagalit ka, nagtimpi ka, yun ay prutas ng banal na espiritu. Prutas ng banal na espiritu. Yung kakain ka pa, tapos hindi, wag na. Sobra na, sisirain ko yung katawan ko. Yun ay regalo ng banal na espiritu. Parang hindi naman regalo yung pastor. Hindi, regalo yun. Regalo yun. Yung mumuya pa, tapos, hindi, wag na. May lechon pa. Bakit? Yun ay regalo ng banal na espiritu. Hayaan mo na. Hindi, sobra na siya hayaan mo na. Regalo din yun ng banal na espiritu. Yung hindi tayo pumasok sa away, hindi tayo, can you imagine kung walang pagtitimpi sa ating buhay? Na lahat, tayo mga mag-asawa dito, tignan nyo, lahat naghiwalay na. Magpuputo kayo, magagalit sa isa't isa Apart from the Holy Spirit. Number 3, the Holy Spirit's ministry, of course, it's to exalt Christ. Makikita natin yung language dan susunod na ang trabaho ng banal na Espiritu ay exalt si Christ. Brothers and sisters, we can never, and you can quote me in this, there is no such thing as successful ministry apart from the Holy Spirit. Pwedeng dumami yung attendance ng church na wala ang banal na Espiritu doon. Pwedeng ma-entertain ang tao na wala ang Holy Spirit doon. Alam nyo, ang undeniable proof na kumilos ang Holy Spirit, yung buhay ng isang tao ay nabago. Ang pinakadakilang himala na makikita natin ay ang isang patay ay nabuhay muli kay Kristo. Paano yun nagagawa? Apart from the Zoe, the breath of life from the Holy Spirit, walang magaganap. Hindi natin kayang bumuhay ng patay. Hindi natin kayang mag-regenerate ng tao patungo sa Diyos. O kahit sumigaw ako dito, batuhin ko kayo ng Bible, walang magaganap kung wala ang banal na Espiritu. The Holy Spirit can change your heart and can put you back into your relationship with Christ
from the gospel. Mula sa mabuting balita, ang banal na spirito ang gigising sa inyong diwa patungo sa Diyos. Kaya yung mga bagay na sa Panginoon gusto mo nang ipag-pray ang iyong pamilya, gusto mo nang magbasa ng Biblia. Dati ayaw mo, ngayon gusto mo na. Bakit? Kasi binabago ka ng banal na spirito. Hindi kayang gawin yon ng pangungonsensya. Hindi kayang gawin yon ng guilt trip. Maaaring gawin yon sa maikling panahon. Pero yung matagalan, yung taon, yung lalabanan mo, yung mabibigo ka at susubukan mo ulit, mabibigo ka, susubukan mo ulit, walang gagawa nun, kundi ang banal na spirito at tumatrabaho siya sa mga tunay na mananampalataya ng Diyos. Kaya gusto nyo maging parte ng church. You want to be members of the church. You want to fight for it because the Holy Spirit is in your life. It's working in you. He is working in you. And last thing, of course, yung exaltation ni Kristo. Brothers and sisters, my prayer is that our desire would be to exalt Christ together. Nawa maitas natin sama-sama ang pangalan ni Jesus. Kung nasaan man kayo mga kapatid, some of you teach in school, some of you work sa offices, sa hospitals, some of you have businesses, kung saan man kayo tinawag ng Diyos, I pray that you would exalt Christ together. Na si Jesus ang makilala. Hindi para pilitin o guilt trip ang ating mga kasama, pero para itaas si Kristo ng sama-sama. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Sige, walapakan natin ng Diyos. Brothers and sisters, do not be confused. The ministry of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit is in the proclamation of the gospel. Kita natin yun sa Romans 1:16. Jesus Christ is the head of the church. He is the firstborn among the dead. Sinabi yun sa verse 5. Tingnan natin naman yung verse 5. Sinabi po dito, bakit sa screen kayo nakatingin? May Bible kayo, di ba? Ako nakagulong kayo. Bakit? Open your Bibles. Diyan ako po muna ipakita yung scripture. Pero thank you. Open your Bibles. Ayan, sige. Okay lang. Bigyan ng oras. Tingin nyo muna sa phone nyo. Tapos yung mag-scroll sa Facebook at i-post yung my day nyo na ako yung nakaganon. Open your Bibles. Sana tayo? Verse 5. Pastor, wala akong Bible. Buti nga. Verse 5. Sabi po dito, and from Jesus Christ, the faithful witness. Bakit faithful witness? Nakita natin, of course, una, yung ministry, nag-proclaim si Jesus Christ. Pero sa totoo lang, mga kapatid, yung katapatan ni Jesus Christ as a witness of God, the Father, as God, bilang tao rin dito, mga kapatid, He is the one that preaches. Hindi lamang namatay si Jesus, nag-proclaim din siya ng gospel while on earth. Do not forget that. The firstborn of the dead. Mga kapatid, hindi lamang po, ang ibig sabihin ng firstborn among the dead, hindi lamang, although ito, isa sa mga ibig sabihin nito, siya yung unang nabuhay na nga muli mula sa kamatayan. Siya yung unang nabuhay muli. Nakita nyo kanina sa Tagalog, panganay. Pag sinabing panganay, ibig sabihin siya yung pinakaunang nabuhay muli. Mga kapatid, yung naranasan ni Kristo, mararanasan natin. Mabubuhay ulit tayo mula sa kamatayan at yung katawan natin, kung tayo ay na kay Kristo, tayo ay mabubuhay muli na walang sakit. Napapahiran ng Diyos ang ating mga luha at tayo ay bibigyan na ng buhay na walang hanggan. Yun ang meron tayo kay Kristo. Paano nagiging ma-appeal sa atin yung buhay na maramiya dito sa mundo? Hindi ko sinasabing wag. Hindi ko sinasabing wag. Okay, magtrabaho kayo, magsipag kayo. Pero mga kapatid, lahat ng tagumpay nyo dito sa mundo, kumpara sa langit at buhay na walang hanggan, anong katapat nun? Ulitin ko, kung nangangarap po kayo and you want to succeed in your businesses, succeed in this life, praise God, okay, pupurihin ng Diyos, nawa magtagumpay nga kayo. Pero ang ating pinakadakilang tagumpay ay hindi lamang sa mundong ito, pero yung ibibigay at gagawin ng Panginoong Hesus sa araw ng kanyang pagbabalik, tayo ay mabubuhay muli kasama si Kristo kung tayo ay may pananampalataya sa Kanya.
Napapansin nyo, ang daming nakakadismaya sa mundong ito. Huwag na tayong lumayo. Nakikipagpatintero tayo sa highway. Bakit ganyan? Bakit kurakot ng gobyerno? Kasi may kasalanan. Bakit ganyan? Bakit may korupsyon? Kasi may kasalanan. Bakit ganyan? May patayang nagaganap dahil may kasalanan. Lahat po yun, sabi sa Romans, groaning ng creation. Groaning, birth pains. Umaaray na tayo. Is there something more? Is there something greater? At hindi yun masusolusyonan ng cute na awitan. Hindi yun masusolusyonan na nakakatawang nagsalita sa harap. Dapat makita natin na lahat ng pagdurusang to, lahat ng ating paghihirap, merong pupuntahan. At yun ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo nagdurusa ngayon, mga kapatid. Nakasulat sa Biblia na in this world you will have trouble. That is why, brothers and sisters, I ask of you that Jesus Christ really is greater. Mas dakila ang Kristo na inyong sinasamba. Mas dakila si Jesus. Sinabi po doon, first one to be resurrected, and then the ruler of kings of the earth, all authority is on Him. Kaya ang title ni Jesus, King of, ano po ulit? King of, and Lord of, ako po ay mananagot kay Kristo sa aking pagpapastor sa inyo. Pastor Leo ay mananagot sa kanyang pagpapastor sa Pilar. Pastor Biner ay mananagot kay Kristo. Pwede nga pong maging mapagpatawad sa akin ng church Pero si Jesus, haharap ako kay Jesus. Nakita niya yung mga panahong hindi ko talaga binasa yung Bible at tumayo ako dito para mag-preach. Nakita niya yung mga panahon na sinabi kong ipagpe-pray ko ang church at hindi ko ginawa. Nakita niya yun. Tingin niyo makakatakas ako doon. Tingin niyo si Kibuloy sa Davao na sinasabi niyang siya ang appointed son of God. Tingin niyo pag natapos ang buhay niya dito, makakatakas siya. Tingin niyo may takas yun. Tingin niyo yung mga nagnakaw, yung mga nangurap, yung mga rapist. Tingin niyo wala silang ultimate judgment na parating. Sabi sa Romans, God is storing up wrath. Parang isipin niyo po dam na napupuno lang at the proper time babagsak yung pagpaparusa ng Diyos. Hindi porket hindi natin nadadama ang parusa ngayon ng Diyos is wala nang kaparusahan na darating. Lahat ng gobyerno na nagsinungaling, lahat ng korap na presidente mananagot sa haring si Kristo. Lahat ng sinisik nating justice, lahat ng iniiyak natin na napaka-unfair nila, naditinig yun ng Diyos at darating ang panahon. Darating ang panahon. Baka umabot na tayo pa ang maawa. Lord, tama na. But the Lord will destroy sin. Brothers and sisters, Jesus is the ruler of all kings. Kakampi nyo si Kristo. Huwag po kayong magkakamali, mga kapatid. The Holy Spirit convicts sin, but the Holy Spirit convicts sin towards Jesus. Pag na-convict ka lang ng kasalanan na wala yung pupuntahan, ang tawag ng condemnation. Let me say this again. Pag ang Holy Spirit kinonvict ka, papunta yung kay Kristo. Pag ang conviction naganap at hindi ka dinala kay Kristo, ang tawag doon, condemnation. Makasalanan ako. O tapos, makasalanan lang ako. Ang dumi-dumi ko. Okay, tapos, pag hindi yun napunta sa at pinatawad ako ni Jesus sa kanyang dugo, ako'y nilinis, ako'y tinanggap ng Panginoon dahil, ako'y tinanggap ng Diyos dahil sa aking Panginoong Jesucristo. Pag hindi doon natapos yun, that was never conviction. That was only condemnation. And in Christ, there is no condemnation. Hindi nananatiling makasalanan kay Kristo. At tayo ay pinatawad sa ating kasalanan, pero hindi tayo nananatiling makasalanan sa harap ng Panginoon. Mga kapatid, napakahirap yakapin ito. Kayo ay banal na sa harap ng Diyos. Kasi alam nyo kung sino kayo. Mahirap yakapin yun. And yet, here we are. We act and we try. We try to love, we try to obey. Di ba napaka-magical ng mga kanta?
Mapapansin nyo, nakakatawa, mapapansin nyo, no, if fan kayo ni Taylor Swift, mapapansin nyo nung mas bata si Taylor Swift, napaka-optimistic ng mga kanta. Love story, pero nung tumatanda siya, may mga 10 minutong kanta na siya tungkol sa sakit at suga at bighati. Bakit? The more you grow up, the more you realize, yung idea mo ng pag-ibig, hindi pala ganun kadali. But guess what? In Christ, we are loved. In Jesus, we are accepted. Hindi tayo bibigay ng Diyos, mga kapatid. Maaring hindi mangyari yung gusto natin. Pero kay Kristo may katagumpayan. Sabi po dun sa verse 5, firstborn of the dead, ruler of kings of the earth, to Him who loves us and has freed us from the sins by His blood. Sabi sa verse 5, ibig sabihin, purihin ng Diyos na tayo ay pinalaya ng Kanyang dugo. Alam nyo, isang mga bagay na gusto kong gawin ninyo, mga kapatid, buy a Bible. Buy a Bible, a physical Bible, and help yourself. May Bible ko ako sa bahay na binabasa ko, hindi ko dinadala, baka mawala. Doon pa naman ako nagje-journal at ako po ay burara. So baka mawala siya. So nasa bahay lang siya, sinusulatan ko siya doon. Ito po yung preaching na Bible ko, dito ko siya ginagamit. Iba po yung Bible na ginagamit kong pangkasal. Mas maganda yon, mas malaki. nung sila Bill tsaka sila nagkakasal kami, malaki yung Bible ko para malayo, para kitang-kita ko yung mga So, mga kapatid, gusto ko pong maintindihan nyo that we are freed by the blood of Jesus. Malaya ka na, hindi ka na kulong sa iyong kasalanan. You are no longer identified as a sinner, but you are free in Him. Mga kapatid, tandaan nyo po ito. That we are free in Christ and we are forgiven in Christ. Verse 6, and made us a kingdom. Sabi sa verse 6, and made us a kingdom. With His rulership, siya yung ating hari. Jesus made us a kingdom, siya yung ating hari. Ibig sabihin, yung tunay nating pananirahan ay hindi dito sa mundo. Lahat ng binaha, in our case, sa amin po, nawalan kami ng tubig. Sa lahat ng binaha, sa lahat ng nag-suffer, sa lahat ng nawalan ng ilaw ngayong linggo, mga kapatid, gusto kong malaman nyo, walang brownout sa langit. Diba? Wala pong Facebook page na magre-reklamo tayo sa langit. Lord, bakit naman ganito? Wala po itong baha. Wala po itong landslide. We are looking forward to a perfect creation from a perfect being. We are looking forward to eternity in the victory of Jesus Christ. Brothers and sisters, dapat kayo maniwala, lahat ng ito ay dinadala ang ating mata patungo kay Kristo Jesus at wala nang iba. We are a kingdom. Brothers and sisters, you are citizens of heaven. Kayo ay kinilala na, kung kayo ay na kay Kristo Jesus, ang inyong tunay na ang inyong tunay na tahanan ay hindi sa mundong ito. Hindi matatapos ang buhay nyo sa mundong ito na parang wala lang. Meron kayong Kristong pinapaniwalaan, meron kayong, at alam kong nakita nyo na ang katapatan niya. Nakita nyo na kung gaano siya katapat, Panginoon, yung ating Panginoon sa lupang ito. How much more in heaven that we can see Him face to face. Kung nakikita natin ang kabutihan niya sa isang makasalanang mundo, paano pa sa langit nakasama natin siya? Praise to His God and Father. To Him be glory and dominion for and forever. Amen. So ano po to? Ito ang bumabati sa 7 churches. Ang Diyos mismo. Binabati sila. So salita to ng Diyos. This is a very, very explicit greeting. Papasok tayo sa epistle. Papasok tayo sa 7 letters ng churches. At makikita natin ng Diyos mismo, the triune God was here
imprinted yung triune God. Mga kapatid, sa church pong ito, we believe in the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Spirit. And we believe in the Trinity that God is one and yet He is three. Tatlong person, God the Father, God the Son, God the Spirit, isang being, God. At dapat nyo maintindihan ito mga kapatid, God the Father is not the Son, that the Son is not the Spirit is not the Father. Meron silang different persons, pero isa silang being bilang Diyos. Hindi ibig sabihin nun tatlo yung Diyos, hindi ibig sabihin nun isa ang person. Ang ibig sabihin nun tatlong person, isa ang Diyos. Paano nyo pa po ipapaliwanag, Pastor? Nalilito po kami. Nalilito din ako. Nalilito din ako. Pero yun ang nakalagay eh. Sabi ni Jesus, baptizing them in the name of the Father and of the Son. Hindi sinabing daughter, hindi sinabing auntie, hindi sinabing uncle. Sinabi God the Father, God the Son, and God the... Hindi sinabing God the feelings. Diba? Hindi, sinabing God the Spirit, explicit si Jesus. Na pag binaptize mo to, ibabaptize mo siya sa pangalan ng God the Father, God the Son, God the Spirit. Kung hindi Diyos ang Spirit, blasphemy yun. Kung hindi Diyos ang Father, yung Son, blasphemy yun. Bakit kita ibabaptize sa pangalan nito? Sinasamba mo siya? For example, hinawakan ko po ang ating Sir Harold, nilubog ko sa pangalan ni Brother Allen, tanggapin mo. Paano siya ililigtas? Baka pasin ako ng Brother Allen, pas naman, di naman walang nang ganun. Bakit? Kasi bakit mo gagamitin ang pangalan ko? Hindi ko naman kaya magligtas. Pag binautis mo ang kasangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu, ang claim mo, yung Anak, yung Ama at Espiritu ay Diyos. Pero isa lang ang Diyos. Paano yun? Di ba? Baka tatlo, Pastor. Hindi, marami nang nalito doon. Pero sinabi siya sa isa. Sinabi sa Deuteronomy, I am one. So, saan po tayo lulugar? Sa akin po mga kapatid, gusto ko maintindihan nyo, maging komportable din kayo na hindi nyo mayayakap yung katotohanan yan today. Be comfortable doon sa hindi mo siya fully mai-explain. Ang hirap naman nun, Pastor. Gusto ko pa naman naiintindihan ko ng buo. At ang sasabihin ko, that is called intellectual pride. That is called intellectual pride. Wag na, intellectual pride. That's called pride. Humble yourself that you cannot. May kanta pong simpleng-simple and sabi niya, if you can't see His hand, trust His heart. Hindi mo man maintindihan at makita kung paano, magtiwala ka na ang Diyos mo ay totoo. Amen? We believe in the triune God in this church. Verse 7, sabi po dun sa verse 7, ito pwede mo na ipakita, asawa ko. Ito po sa verse 7, behold, He is coming with the clouds, and every eye will see Him. Hindi po ito nakakalitong return. This is not a return that you will be confused. This is not a return na parang, bumalik nga ba siya? This is a return that you will know definitely na indyan na siya. Yung mga extreme grace teachers sinasabi, wow, bumalik na si Jesus, nangyari na, hindi nyo ba alam? Nangyari na yung second coming, okay na yun, tapos na. But no! Sabi po dito, behold! Mula sa description, nagkaroon ng behold. He is coming with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierced Him, and all the tribes of the earth will wail on account of Him. Even so, Amen. Anong sinasabi po dito? Maghanda na kayo, siya ay babalik. Mga kapatid, hindi ko po kayo tinatakot. Pero mangyayari po ito. Jesus will return. Sinabi niya po yun. At sinabi po dito, even those who pierced Him, hindi po ibig sabihin yan, yung mga literal na pumako sa Kanya, yung lahi, yung Hudyo. Yung mga Hudyo, makikita siya. We will not be confused at the return of Christ. We will know that it is our God that has returned. Mga kapatid, kaya natin ito binabalikan kasi ganito. Kung si Jesus ang inyong Panginoon, kayo ay ligtas. Pastor, nananakot ka. Hindi po, pero yun ang nakalagay. Si Jesus lamang ang daan para sa kaligtasan. Walang iba.
kung matatakot po kayo, hindi ko na po kasalanan yun, mga kapatid. Kasi ako, hindi ako matatakot. Bakit ako matatakot? I am on the winning side. Parte ako. At kapatid, nakakatakot talaga ito. Kung hindi ka parte ng Diyos. Kung para sa'yo, yung pananampalatayang to, ay pupunta ka ng tuwing linggo para yung maibsan ng iyong konsensya at masabing, uy, nakapag-church na ako. Hindi mo nakikita na ang Diyos ay over all creation, ang Diyos ay over all our lives, at ang Diyos ay buhay. Kung kayo po ay nagmamaneho and suddenly there is a urge to pray. Kung kayo po ay nagla-lunch and suddenly may urge na i-share ang gospel or mag-invite ng iyong mga katrabaho. Suddenly, nadidinig ko po ito, yung mga students gustong ipag-pray, yung mga patients gustong ipag-pray. Bakit mayroong ganon? It is because the Holy Spirit is working in you. Magnalangin naman tayo. Hindi niyo napansin, pag in danger, matulad po yung kapatid ko na nasa Middle East. Ang matik na ginawa ko, nagdasal ako. Bakit ako biglang nagdasal? Bakit biglang yun ang urgency ng aking katawan na manalangin? Dahil ang aking buhay dapat ay sumang-ayon at mag-submit sa kapangyarihan at lakas ng aking Diyos na buhay. Dapat nyo maintindihan, mga kapatid, dito sa ating tekstong pinapakita na si Jesus ay babalik, pero hindi siya babalik upang bugbugin. Siya ang mambubugbog. Jesus will not come as a lowly servant, but a ruling king. Hari ang babalik. Kaya mga kapatid, huwag po kayo maniniwala doon na at 3 hari ay nagsidalaw. Magpapasko na po eh. Wala kong dadalaw na 3 hari. Pag nakatusan po ang hari, baka ipapatay ka. Hari yun. Ang sinabi po sa Bible, wise men. Because the king cannot be commanded. The king commands. But the king that cannot be commanded. And all the imperfect kings, none is greater than Jesus. Lahat ng hari sa Old Testament, nalaso ng kapangyarihan. Puwera si Kristo. Kaya mga kapatid, mapapansin niyo, pag may isang pastor sa church, never questioned, never corrected, nalalason siya ng power. Kasi may power dito eh. May power na nakatayo ka, mayroong Bible na nakabukas, nagsasalita ka sa harap, pinapakinggan ka ng marami. Napakalaki kong ipokrito pag sinabi kong wala yung power. And power will blind, it will toxic, it will show your sin, if not for the church being used by God, by the Holy Spirit, to point you back to Jesus. Kaya po nagsisik tayo ng multiplicity ng elders and teachers. Sa November po, gusto ko pong ihanda kayo, mga kapatid. Ang gagawin po natin, baka this month ng August up to September, tatapusin ko lang po yung 7 churches. And then magmumove po tayo kasi po medyo difficult tong ituro. At the same time sa November, some other preachers will stand. Sabbatical ko po nun. 1 buwan lang po, huwag kayong mag-alala. 1 buwan lang po. Matagal ba? 1 buwan. 1 buwan. Sinasabi ko na po sa inyo, napag-usapan na po namin to bago po man magsimula at makarating yung ibang members dito na every year may 1 month lang ako magpapahinga. And that month, we're praying for Brother Harold to stand up again. We're praying for other preachers to stand up again to preach the Word of God in our church. Can you say amen? Kaya po mga kapatid, during this time, ang aking panalangin sa inyo mga kapatid is that tulad ng ating hari, He is the King of Kings, I am not. Thank you for letting me lead our church. Thank you for correcting me when I needed it. Thank you for blessing me when I needed it. Salamat po sa inyong panalangin. Salamat po sa lahat ng tagumpay na ginawa ng Panginoon. October 25, save the date, anniversary po, 7th year. Lahat po ng ating churches would gather to celebrate that Jesus Christ, we are rooted in the gospel. Amen. And then it will be an evangelistic celebration. Tama, October 25 na. October 25 is our anniversary, mga kapatid. Gaganapin po natin siyang hapon. Bakit po hapon, Pastor? Yung iba na galing ibang churches na gusto makiselebrate, ang services nila usually umaga. So they want to join us. So ang gagawin natin, yung ating celebration, dun po tayo
sa gym ng Arellano. Sinasabi ko po sa inyo to dahil ang ating goal doon ay proclaim ang gospel na pinoproclaim natin simulat sa Paul. And that is Jesus Christ died on the cross for our sins. Amen. So save the date, October 25. Bring a friend, bring friends. At hayaan natin ang gospel ang trumabaho sa kanilang mga buhay. Amen. Sige, palakpakan natin ng Diyos. Praise God. Save nyo na sa phone nyo, October 25. Huwag na kayong gumawa ng trabaho nun. Save the date, October 25 is our anniversary celebration. Whole of the church. Nakasama natin ang Orani, Pilar, Hermosa, those na share natin sa Hermosa, those na share natin sa Orani, those sa mga kapatid natin sa Mariveles, kids sa Nimay, yung mga nakasama natin sa SPMA, and all of you dito sa Balanga, AM and PM, we will gather to celebrate the Lord Jesus Christ, October 25. Amen? So ito po mga kapatid, babalik tayo doon sa teksto. Sabi po doon, behold, He is coming. Every eye will see Him, mga kapatid. The return of Christ is not fable nor myth. It is a reality. Coming together for us, all groaning of creation will reach its climax to the return of reign in Christ. Sabi po ni Dr. Sayce, na isang theologian, Christ has not gone to heaven to stay there. He has gone for the church's benefit, and for His church's benefit, He will return again. So hindi po nanatili si Kristo sa langit. Darating ang araw, babalik Siya upang tayo ay iligtas. Mga kapatid, Jesus will return. This will happen. Kaya mga kapatid, there must be, makinig po mabuti, there must be urgency. Dapat kong ma-share ang gospel na ito. Dapat ang pamilya ko makilala si Kristo. Kasi hindi nyo alam kung kailan. And there must be urgency that our family must meet Jesus. Huwag tayong maging stuck. Let's pray. Nawa ang aking asawa, ang aking anak, ang aking mga kapatid, ang aking mga pinsan, makilala nila si Kristo na nagliligtas. Dahil walang ibang katotohanan kundi ang ating Panginoong Hesus. Walang ibang daan at walang ibang magliligtas kundi ang ating Panginoong Hesus. Jesus is alone, can and will save. Pastor, akala ko ba ang Diyos ang magliligtas? Yes, at means of grace niya. Means of grace niya. Ang mga katulad natin na ipoproklama ang Ebanghelyo. Nawa makilala si Jesus ng mas maraming tao. May your students know Jesus. May your patients, may your customers meet Jesus. May your loved ones meet Jesus by the grace and glory of God. Amen. May the Holy Spirit open their eyes sa beauty ng gospel. Kaya po natutuwa ako pag nakikita ko even sa Orani and Hermosa, yung family members po, nila Kuya Ron, nila Charlotte, yung mga family members, they are hearing the gospel. I am praising God for that God is introducing Himself to them from the gospel. Kaya mga kapatid, ang mabuting balita nawa ay patuloy na madinig. Sabi po sa verse 8, I am the Alpha and the Omega. Alam niyo po sa Greek, yung Alpha, yun po yung simula ng alphabet. Alam niyo yung dulo ng alphabet ng Greek? Omega. Parang sinasabi niya, I am A to Z. I am the beginning, and I am the end. Pero may inulit. Who is, who was, and is to come. Ano po yung ine-emphasize? Yung pagbabalik. Mga kapatid ko, mission po ito ng church. Mission po ito ng church. The mission of the church is to proclaim the gospel. Ano ba naman yung sabihin natin sa ating kapatid? Uy, alam mo, ma-attend ako sa church. Nadinig ko sabi ni pastor na ang magliligtas daw sa buhay natin si Jesus. Ano ba naman yun? Kung nakikinig ka ngayon dito at parang nakalagay nga, totoo nga, siya nga, babalik daw siya. Hindi sinabi lang ni pastor yun, nakita ko rin sa Bible.
Babalik nga daw siya. Ano ba naman yung sabihin natin sa ating mga, pwede ko ba kayo ipag-pray? Pwede ko bang i-share ang gospel sa inyo? Bakit mo i-share, ma'am? Bakit mo i-share, sir? Kasi naniniwala ako babalik siya eh. Naniniwala ako eh. At gusto niyo bang mangyari? Dumating na yung katrabaho niyo o kapitbahay niyo ay hindi siya kilala at okay lang sa inyo. Okay lang sa inyo na hindi nila nadinig ang mabuting balita ni Jesus. Yun yung mga katrabaho. Hindi nyo naman kailangan isaksak sa baga nila. Hindi nyo kailangan ipilit. Pero, pwede ba tayong magkape? O bakit ka ba nag-aya? Gusto ko lang talaga i-share to. Kung pwede, bigyan nyo ako ng panahon. Bakit mo ba gustong i-share? Kasi, naniniwala akong totoo to eh. Naniniwala. Kaya sa mga dati namang church dito, nandun ba kayo? Mga kapatid, kung pwede ko lang ngayon tanungin, tayo ba bilang church, bilang HTN, dito sa Balanga, itong AM service natin, pag tinanong ba kayo ni Kristo isa-isa, naging tapat ba kayo sa ebanghelyo niya? Binahagi niyo ba ito? Hindi natin pinag-uusapan dito theology. Marami na tayong binanggit kanina eh. Ang sinasabi natin, yung iyong kapitbahay, yung iyong kaibigan, yung iyong trabahador, kung nasaan nga man, naiupo mo ba siya at nasabi mo na, katrabaho kita, kaibigan kita, kung sino man, hindi pwedeng hindi ko to i-share sa'yo. Hindi dahil inutusan ako ni pastor, pero dahil nakalagay dito, he is to come. Yun ang nakalagay. Yun ang nakalagay. Nababalik daw siya. Pwede ko bang ibahagi sa'yo to? Wala na yun. Wala na. Sabi na ako mag-church eh. Ito na ako tingin ko. Uwi na lang kami. Kain, enjoy. I'm not against that. Hindi ko naman sinasabi after nito, mag-fasting na kayo. Sinasabi ko, yun na lang ba ang church? Sunday activity na lang ba siya? Or meron kang desire na nawa makilala nyo tong Jesus na naligtas sa akin, sa aking asawa, sa aking pamilya, sa aking mga kapatid. Hindi ko man nakuha yung opportunity sa business, hindi ko man nakuha yung opportunity abroad, hindi man sinasagot pa ng Panginoon ng panalangin namin, hindi pa man ako binibigyan ng Diyos ng mapapangasawa, hindi man ako binibigyan pa ng Diyos ng anak, hindi pa man ako binibigyan ng Diyos ng oportunidad. Nagpapasalamat ako na nandun na siya sa buhay ko. Pwede ko bang ipahagi sa'yo yun? Pwede ko bang masabi sa'yo na nagligtas? Nasa inyo. Kasi mga kapatid kong hindi. Yan ang pinakamabuting balita na pwede nalang madinig. Pwede kang maging tulay na ang ebanghelyo ay magamit. Meron bang ganun sa puso mo ngayon? Para sa'yo, wag na tayong pumunta sa malayo. Para sa iyong pamilya. Sa iyong mga pinsan, sa iyong mga mag-anak. Pinanalangin mo na pa sila. Napabalik si Kristo eh. Hindi habang buhay ito eh. I pray that the Lord would put that in your heart. That there is a beginning, but there will also be an end. I personally believe, hindi to nakalagay sa text, personal ko po, we are closer to the end than to the beginning. Sabi po doon, the last word, I'm the Alpha and Omega, and the Lord God who was and is to come, the Almighty. For the common language and Almighty na yan, the Sovereign God. Iyan po yung pinaka-basic sa Reformed Theology. Ang pinaka-basic sa Reformed Theology is this: God is sovereign. Siya ang may hawak ng bukas, ng kaligtasan, ng buhay ng tao, at lahat ng magaganap. Our God is sovereign. Mga kapatid, He is sovereign. The point of the church as we end this sermon today, the point of the church, our families, our lives, and all of history is Jesus Christ. Nawa ang inyong mga
hindi ko po sinasabi sa mga mag-asawa, huwag kayong magmahalan. Pero nakita niyo po, yung inyong napangasawa, kung ikaw ang babae, kung ikaw ang lalaki, di ba pagpapala siya sa'yo ng Diyos? Hindi mo pa gustong ibahagi na, alam niyo, regalo to ng Diyos sa akin. Yung anak ko, regalo ng Diyos to sa akin. Tungkol pa rin ito kay Kristo. Jesus is not just a name we sing on Sundays. He is our Lord. All of this, lahat ng ito is about Christ. May we see that all we are only makes sense in Him. He is in control. Trust Him. Believe in Him. Christ is all in all. Purihin ang pangalan ni Kristo.